Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dagat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programa magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Ayan, at magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po tayo sa programang Bridges on Air, isa pong programa na nilikha sa kolaborasyon po ng PBS Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong makakasama sa end ng Radyo Pilipinas World Service. Steph Vicente po, kasama pa rin po natin si Aris Gutierrez po ng Commission on Filipinos Overseas. Ayan, so pangatlong beses ko na dito. Welcome. Welcome back again dito sa programang Bridges on Air. No? Nakakatuwa kapag umuupo dito kasi syempre iba pa rin talaga yung yung makaka-interact yung mga overseas Filipinos natin. Lalo na sa segmentong Pinoy Ako. Ayan. And speaking of, talagang mga magagandang bagay no ang ating maririnig mamaya sa magiging guest natin no sa Pinoy Ako. Isa na naman pong inspiring story mula sa isa pong PAFIO awardee. Ayan. At sakto no, speaking of yung guest po natin no sa segmentong Pinoy Ako, para sa mga hindi po siguro nakakaalam, ay ngayong Marso ay National Women's Month. Ayan, so sineselebrate na naman po natin ang ating mga kababaihan, no, yung mga achievements, yung mga roles, ayan. Kaya para sa inyong mga kaanak, no, sa inyong mga nanay, ate, mga bunso dyan, sa inyong mga lady boss, ayan, sa inyong mga work colleagues, ay batiin nyo sila no, ng Happy Women's Month. Syempre para lahat tayo ay ma-empower kasi iba yung yung parang nare-recognize din no pagdating
lalo na pagdating sa mga achievements. And of course, lalong-lalo na sa ating mga nanay na talaga namang nagpakahirap para tayo palakihin ng maayos. Ayan. So, talagang binabati natin ang lahat, no? Most especially ang ating mga overseas Filipinos, no? Na talaga namang kumbaga, nagsasakripisyo din, no, para sa mga naiwan nila dito sa Pilipinas para kahit papaano ay maging maginhawa ang buhay ng kanilang mga kaanak. And most of the time, mga nanay sila. Kaya saludo tayo sa kanila. So, ang kwento nga National Women's Month yun naman, Sir Ares, sino-sino na ba ang mga nabati nyo for this month? Actually, wala akong binabati pag National Women, pag March. Kasi parang araw-araw naman ay napapaligiran ako ng kababaihan. So parang araw-araw is Women's Day. Oo nga naman, no? Kasi yung tama naman yun. No? Parang Valentine's lang, hindi pwedeng sa isang araw lang, dapat araw-araw. Tama naman, no? Malaking bagay din na kahit sa araw-araw, kahit ordinary days lang, ay makita natin yung mga efforts na mga kasama natin, no? Mapababae man o mapalalaki, basta meron silang, kumbaga, nagawang maganda, mabuti sa kanilang kapwa o kahit sa kanilang sarili, no? Personal development din ay maganda rin nasabihin na good job sa inyong lahat, no? At syempre, no, siguro ngayon nasa government tayo, makakakita tayo diyan ng mga nagsusuot ng purple. Ayun nga. Pero alam mo, Steph, naging godshare ako ng kapitbahay nyo dito 2 years ago. Ang sinasabi ko naman, hindi natin pwedeng basta-basta na lang magsusuot ka ng purple or pink to show your support to your women colleagues. Araw-araw naman dapat ipakita mo din na ang trato nyo sa isa't isa ay equal, fair, objective. No? Hindi yung pinapakita mo lang sa isang period dahil may okasyon, dahil Women's Month, or dahil may 18-day, di ba? Pag November, meron tayong 18-day against VAUSI. VAUSI, di ba? Hindi yung ganun kasi napaka topical lang yun Parang medyo shallow. Dapat po, talaga isabuhay mo yan. I-mainstream mo sa buhay mo yan. Hindi lang ganitong panahon na ito. Totoo Kaya yan. nakapink ako. Ang dami pa sinabi. Yun lang pala ang gusto kong sabihin. Pero totoo naman talaga, totoo ang sinabi ni Sir Ares, no? Kasi syempre, no, tayo very lucky tayo na dito sa ating mga pinagtatrabahuhan ay very recognized, no, both lahat ng genders, no, ay natatrato ng pantay-pantay. Pero sa iba kasi, no, hindi naman natin meron din kasing iba na hindi. Hindi parang wala pa sila sigurong God. Kaya at meron namang iba kasi meron akong na-encounter na government office na nung nag-PSB sila. Nagkwento yung nag-a-apply doon mga babaeng engineers na hindi pa rin parang fair yung treatment sa babae at lalaki, lalo na sa mga technical services. So meron gap na kailangan pa rin punan. Tama naman yun. Mga engineers pa yan, no? Oo. Sa construction site daw hindi daw sila. May yung mga na-engineers na nakita kong nag-share ng experiences nila. Pero sana naman ay unti-unti nang nababago 'yan. Oo nga po, no, kasi siguro no sa mga stereotyping kasi yan na kasi 'di ba? Panlalaki yan na trabaho na yan, babae, pero hindi na ganoon Kung ano kaya ng isa, kayang gawin ng lahat Yung yung jet fighter pilot nga na napabagsak na eroplano doon sa Middle East babae pala yung piloto Ayun. Yung pala kahit dati hindi pwede yun. Ngayon. Kaya kitang-kita naman doon sa binanggit yung example. Kayang-kaya ng kababaihan na kahit anong trabaho, iba nga kahit dyan, mga nagkakargador na rin ata ang mga kababaihan. Sa totoo lang, sa tinagal-tagal ko na rin nagtatrabaho,
mas masarap kasama sa trabaho yung babae. Tama naman po yun, no? Kasi, Matyaga. saka talagang may some sort of resilience kasi siguro no nakikita din naman natin sa ating mga nanay no na very resilient kahit makukulit na ang mga anak pero tiyaga-tiyaga para na sila ay talagang kumbaga mairaos no yung pang araw-araw na pamumuhay. And speaking of National Women's Month, hindi na natin masyadong patatagalin dahil alam naman natin no dahil lahat naman ng government agencies no may mga pakulo no pagdating sa National Women's Month. Nainggit nga kami sa inyo dati dito may pa-flag pa kayo dito sa PBS yung mga flag. Meron din yung mga pride flag. Alam ko pag June yung pag Pride Month na nakikita ko din diyan Medyo busy lang kaya hindi ako nakakasama. Pero yung mga kasamahan natin dito ay talagang pinopromote no yung gender equality. At syempre no hindi lang dito maging sa Commission on Filipinos Overseas. Kaya naman siguro hindi na natin actually hindi ito ang unang beses na nandito siya sa Radyo Pilipinas World Service no dahil alam naman natin no si Sir Ares ay host din no nitong programa na ito no serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Pero itong mga kasama natin na ito isa siya no kumbaga unang batch ito ng host ng serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Kaya naman welcome back natin no dito sa Radyo Pilipinas World Service. Mag-uulat po no mula sa Pasay City, walang iba kundi si Miss RC Carrera. Miss RC, welcome back dito sa PBS. Hello, Miss Steph. Salamat po sa pag-welcome back sa akin dito sa Radyo Pilipinas World Service, especially sa Bridges on Air. So, sabi ko nga last time, nung huling beses na nag-host ako, hindi tayo mag-goodbye, kundi see you again, di ba? So, na-miss ko dito sa sa programang ito. Diba? Kumbaga ang dami naman din na naalala ko tuloy si Sir Jairus kasi siya baliktad yung nangyari from Kores naging host siya ng serbisyong CFO. So eto na pag-uusapan na natin ano po ba ang mga activities ng Commission on Filipinos Overseas ngayong National Women's Month. Binibigay na po namin ang spotlight sa inyo, Miss RC. Opo, thank you po, Miss Steph. So, this year, this 2026 po, starting this month, March, since ngayon po ay National Women's Month, naka-anchor po yung lahat ng gagawin nating activities dun sa sub-theme ng National Women's Month celebration. Galing po ito sa PCW. So, meron tayong lead like the Babaylands Pilipinas. So, bakit nga Babaylands? So, alam naman natin na ang mga Babaylands, sila po yung mga warrior queens ng Pilipinas. So, just like po yung theme natin na lead like the Babaylands, gumawa po tayo ng mga activities nag-outline tayo ng mga activities this March para po sa celebration ng National Women's Month. So, simulan po natin yon dun sa Salamat God Serbisyo para sa kababaihan. So hindi lamang po ito sa ating mga empleyado, kundi pati na rin sa ating mga women constituents. So starting this month, meron po tayong binibigay na flowers and token kits with a message card explaining po yung significance ng celebration natin and yung commitment ng Commission on Filipinos Overseas sa pag-empower ng mga Filipino women abroad. So alam naman po natin na karamihan sa ating mga constituents, yung mga nagre-register po dito sa CFO, especially dun sa GCP, which is God Attributed Program ng CFO po yan, ay karamihan po, actually 91% po according po sa aming Compendium of Statistics, 91% po ay mga women constituents or women registrants. So para din naman po sa ating mga women employees, meron po tayong pa-flowers, small token, and lunch of course.
Meron din po tayong social media awareness campaign. Nagsisimula na po ito. Nagpo-post na po tayo ngayon sa Facebook. So yung campaign 1 natin, meron tayong hashtag #SheSays2026. Mag-feature po tayo ng powerful statements from diverse Filipina women who have challenged stereotypes, reshaped gender norms, and made significant impacts or contributions sa kanilang specialization and fields. So, meron din po tayong pangalawang campaign, social media campaign na #Women'sPiration and #GodToKnow. So, it will feature naman po success stories ng ating mga female recipients of the Presidential Award for Filipino Individuals and Organizations Overseas or PAFIO. So, nagsistart na po ito yung mga recipients and awardees po natin. I-feature po natin sila sa ating official Facebook page ng CFO. So, aside from that, meron din tayong Likhagad CFO Visual Arts Competition. So, yung mga artsy dito, yung mga marurunong magpinta, mag-drawing, meron silang pagkakataon na na ipakita ang kanilang mga talento through creative art. So, pwede po silang manalo dito. Meron tayong first prize, second prize, and third prize. So, meron din tayong isa pang activity, yung Gratitude Box, Letters of Appreciation. So, to foster a culture of gratitude and mutual recognition that transcends gender, itong mga employees natin, iimbitahan natin sila na magsulat ng mga handwritten letters of appreciation, be it tula or letters sa ating mga colleagues of any gender so have inspired them, supported them, or influenced them in meaningful ways. So magkakaroon tayo ng gratitude boxes dito, physical boxes placed in common areas sa CFO. Pwede nilang ilagay doon and then i-feature po natin yon. Babasahin po natin yon sa weekly flag ceremonies natin throughout this month. Panglima naman po, attendance. Bukas po ito, yung 2026 National Women's Month Celebration National Kick-Off Ceremony. Ito po ay gaganapin sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate, Manila. So magsisimula po ito ng 9 a.m. to 2 p.m. Magkikita-kita po yung mga government agencies, mga CSOs, women leaders, and advocates natin across the country. So, magkita-kita po tayo doon kinabukasan para sa kick-off ceremony ng National Women's Month celebration. It is spearheaded po by of course, Philippine Women's PCW, sorry. So also, this is one of the major activity po natin sa CFO, yung gender mainstreaming workshop. So, divided po ito into 3 parts. Workshop sa mga male and female employees natin. Also, magkakaroon din ng dialogue between our employees, female and male, and the review of the Safe Spaces Act. So, this is to engage lahat ng employees natin as active participants in shaping a gender-responsive workplace while building organization-wide understanding of the Safe Spaces Act. So, mangyayari po ito this March, magsisimula ito, pero throughout the year, meron po tayong mangyayaring mga workshop. Also, yung every Monday in March 2026, just like what I've mentioned a while ago, magiging theme po natin yung National Women's Month celebration. So, instead of the standard national anthem recording, yung PCW all-women cast Lupang Hinirang po yung ipi-play. Pangulo po, magkakaroon tayo ng musika ng Kababaihan Fridays. So, for this po, magpe-play po yung CFO ng mga empowering songs from Music Wana Songwriting Contest natin. So, last year, nagkaroon tayo ng Music Wana Songwriting Contest and yung mga napanalo or nanalo na kanta, yung ipe-play. Ipi-play po ito sa frontline registration areas kung nasaan yung ating mga constituents. So, aside from that, magkakaroon din po tayo ng expression of support. So, we will display physical NWMC banners and streamers. Also, yung mga posters din po and banner will be uploaded sa ating CFO main website and social media platforms.
Of course, hindi po ito mawawala, nabanggit natin kanina, yung hashtag Purple Wednesdays. So, to create a visible, symbolic organizational solidarity, makikita nyo po, madami pong magpupurple na government employees, marami pong pakalat-kalat na government employees, aside from government employees, ibang CSOs, puro po naka-purple. Sa ating Davao Extension Office naman po, magkakaroon po ng WMC Davao Women's March and Guapa Davaoenyo Run. So, magkakaroon tayo ng representation dito sa marathon event na to at mga activities na to from our Davao Extension Office. So, ilan lamang po iyon sa mga activities natin this March, this National Women's Month celebration. And masaya po ang CFO na masaya po yung CFO na through our efforts na napapakita namin yung gender mainstreaming efforts namin through these activities. So yun lamang po Miss and Sir Ares ang ating pong National Women's Month celebration activities natin dito sa Commission on Filipinos Overseas. Ayun, maraming salamat Miss RC, no, sa very comprehensive, no, na report regarding sa mga activities ng CFO this National Women's Month. Matanong ko lamang, no, kasi meron din kayo mga extension na offices, no, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Overall, ilan ang female employees, no, natin dyan sa CFO? Yung total number ng female employees natin sa CFO, more than half ng total employees to the CFO ay mga kababaihan. So, dito pa lang sa bilang pa lang namin makikita mo na yung gender mainstreaming efforts talaga ng CFO, ano po siya, hindi lang siya yung mga trainings namin dito, hindi lang siya para sa kalalakihan, dapat hindi gender equality, gender equity. So yun po yung namin dito, yun po yung aming motto. Kailangan yung mga kababaihan same lang ng nakukuhang training, same lang na nakukuha ng opportunities, and even yung kalalakihan po, kaya nga hindi gender equality talaga gender equity. So more than half po dito sa CFO ay kababaihan. Sorry for the figure po, yung exact figure, pero more than half po. Regarding naman dun sa, kasi nabanggit nyo yung parang art contest, no? Meron bang mga specific na themes na dapat i-drawing, no, ng mga magiging participants, or malaya sila basta patungkol sa National Women's Month? For the artworks po, dito sa ating Likhagad CFO Visual Arts Competition, so regardless po ng employment status, artistic background, ito pong mga pwedeng sumali sa ating arts competition will submit original visual artworks exploring women's empowerment in the context of Filipino migration, since ang ating mga constituents po ay mga migrants or immigrants. Kailangan pong maipakita doon sa artwork nila yung women's empowerment in the context of Filipino migration. Also, gender equality in the Filipino diaspora and intersection po ng gender and mobility. Also, pwede rin po nating i-showcase yung CFO's role in gender-responsive migration governance. So, yun lamang naman po yung mga qualities na hinahanap po natin dun sa ating artwork. Siguro ito na lamang, no, ang ating, kasi very comprehensive na yung report kanina. May hindi lang nabanggit si RC. Ako na magbabanggit RC. Alam mo, commendable na yung CFO. Meron siya talagang child-minding space. So parang, kasi ang daming pumupunta doon na yung mga magmamigrate na nagpa-process ng papeles nila. Pupunta doon, dala yung anak. So, imbis na, syempre medyo magsa-seminar pa sila, attend sila doon sa loob. Hindi naman nila madadala yung anak nila doon. So, meron kaming space doon, parang daycare. No, meron din kaming staff na naka-assign doon para tumingin doon sa mga bata. Yung facility na yun ay hindi ko nakita sa dinami-dami ng government offices na napuntahan ko.
hindi ganun ka-rampant yung magkaroon ng child minding space. Sa CFO meron yan. Parang Oo. gusto kong makita din yan. Oo, kasi Actually, Sir Ares, yung child minding area po natin, 2017 pa lang, meron na po tayo niyan. Kasi iniisip natin na yung mga constituents natin, of course, minsan dahil nasa ibang bansa ang kanilang spouse or partner, yung mga anak nila na nasa kanila, dinadala talaga nila sa Oo. CFO. Syempre wala pong magbabantay. And sobrang laking tulong ng child minding area po na yan sa ating mga constituents kasi habang nag-a-attend sila ng pre-departure orientation seminar or counseling session, meron pong nagbabantay or meron pong pwedeng pagstayan yung ating mga paslit or mga bata po. Also, dahil po sa mga efforts po na yan, I would like to share po na yung CFO po na awardan tayo or we were confirmed with the Gadtimpala Bronze Award in 2019. So, followed by the Gadtimpala Silver or Gad Alagad in 2023. So, itong mga achievements po natin, hindi lang siya dahil hindi lang po tayo binigyan ng mga achievement na to dahil lang na-comply natin yung mga requirements ng PCW, but because yung mga efforts po kasi talaga ng CFO, para talaga sa lahat, hindi lamang sa kababaihan, hindi lang sa kalalakihan, para sa lahat. Yun nga yun, tama nga yung ginagawa ng CFO na yan dahil hindi naman dahil merong nire-require yung PCW. Yun lang, yung parang for compliance purposes. Kailangan yung mga programa at yung activities ay nararamdaman at napapakinabangan. Totoo yan. No? Dapat isinasapuso lagi yung diwa hindi yung for the compliance kasi dahil may budget para dyan sa God Kumbaga talagang yun yan, no? Talagang for long term yung mga projects. So, nakaka-inspire, no? Yung mga ganyang isinusulong ng ating Commission on Filipinos Overseas. Kaya naman, Miss RC, maraming salamat sa inyong ibinahagi sa amin para sa episode na ito ng Bridges on Air. Sana hindi ito ang maging una at huling beses na magre-report po kayo sa amin dito sa programa. Maraming salamat po. At baka magbalik pa yan as angkor. Ay, Hindi natin oo nga, alam. bumalik. Thank you so much din po, Miss Steph and Sir Ares. It's been my pleasure po na maghatid ng serbisyo po dito sa ating programa. And yes, it will not be the last. Opo. Baka, sabi nga ni Sir Ares, baka bumalik. Ay! Malay type, natin. type ni RC yan. Sir Malay Ares, sige po. natin. Baka i-manifest maraming salamat. natin, no? Sige, maraming salamat sa ating CFO Community Correspondent para sa araw na ito na si Miss RC Carrera. Sa pagbabalik po ng programang Bridges on Air, ay eto na tayo sa segmentong Pinoy Ako kung saan ay tayo magtatampok muli ng mga outstanding overseas Filipinos sa iba't ibang panig ng mundo. At sa pagkakataong ito, ang ating makakasama ay isang media executive. Oo. Kaya very relate tayo dyan, Sir Ares. Actually, hindi lang siya media executive. Siya ay parang tumatayong PR lead ng hindi lang ng Pilipino kundi ng buong Pilipinas. Kaya nga, no, talagang malaki ang naitutulong ng kanilang company para ma-promote pa natin ang ating bansa. No? Talagang hindi lang yung mga products, yung mga destinations, maging ang galing ng Pinoy. Kaya very excited tayo sa ating mga maririnig sa ating guest sa Pinoy Ako. Ayan, yan po, sa pagbabalik ng Bridges on Air, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service. At tayo nagbabalik na sa ating programang Bridges on Air. Kasama pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente po ng Radyo Pilipinas World Service at Si Ares Gutierrez ng Commission on Filipinos Overseas. Sir Ares, nandito na naman tayo sa segmentong Pinoy Ako kung saan tayo po ay kumbaga nakakapakinig ng mga very inspiring stories mula sa ating mga overseas Filipinos o OFs sa iba't ibang panig ng mundo. At sa edisyong ito ng Bridges on Air at ng segmentong Pinoy Ako para sa araw na ito ay makakasama natin ng isang PAFIO awardee. Ayan. Tamang-tama kasi may nominations ongoing po, Yes. no? Ang nominations for the PAFIO Awards. Awards. Kaya hindi na natin papatagalin. Syempre, siguradong mahaba-habang kwentuhan ulit ito. Makakasama na natin ang 2021 PAFIO Pamana ng Filipino Awardee. Walang iba kundi si Dr. Karen L. Remo. Dr. Remo, welcome po sa Bridges on Air. Maraming salamat. Hello, Steph. Hello, Ares. Thank you so much for having me today. Yes, ma'am. Ayun, napanood namin minsan sa interview ninyo sa CNN, yung kwento ninyo na nung bata pa daw kayo, wala kayong pambili ng newspaper. Kaya pinangarap nyo na nangako kayo sa sarili nyo na balang araw mamimigay kayo ng libreng dyaryo. So, kumusta yung pakiramdam na natupad na ninyo ang pangarap na yon? Totoo po yun. But it's really heartwarming to be reminded with our dreams. It's very, very grateful feeling. Na parang, parang noon nangangarap ka lang magbasa ng comics or ng dyaryo kasi may bayad yung renta before. At saka, at that time, or even for today, mahal talaga ang mga printed materials. So, At during the digital time na. when I was like elementary, I was thinking, paano kaya makabili ng dyaryo? So, hindi makakabili. Pumayag yung stand na I can read it, pero mag-rent ako ng dyaryo for like 1 peso. Or like comics for 50 centavos. And I said, oh, this is nice. And then you learn a lot of things from all over the world. And I said, hopefully, one of these days, or pangarap lang naman noong unang panahon na makapagbigay ng information na free. Pero hindi naman talaga siya free, to be honest, diba? Kailangan mo ng advertisers, ng sponsors. Pero nung kabataan, di mo pa alam yon. Yes. Pero at the end, so when we launched the Filipino Times in 2013, 2014, nakasatuparan yung pangarap na yon. So Actually, that part siya ng New Perspective Media Group. bigyan lang natin ng context kasi si Steph medyo na hindi makarelate dahil hindi niya yung nung araw kasi po ang newspapers, gusto mong magbasa ng comics, wala. Pwede kang pumunta sa bilihan ng dyaryo at comics para ba umupa ng uupahan mo yung comics. Uupo ka sa bata pa tabi, si Steph, magbabasa bata pa si kayo Steph. doon. Pero by the way, at that time, the Filipino Times, when we started it, hindi talaga siya newspaper. It was online. So it was, it's like a newswire. Pero over the years, people wanted a newspaper format. So we gave newspaper. And then right after that, so nag-evolve na rin yung company to become a marketing, reputation management company. So hindi na lang din information ang pinoprovide namin, but also strategy, consulting, and advice for governments, companies, and brands all over the world. Syempre, narinig natin ng konti, no? Yung, kumbaga, yung pagsisimula ni Dr. Remo, no? Pero, syempre, dahil saktong-sakto ngayong Marso ay Women's Month. Kaya, mas lalo natin na gustong malaman yung tinatawag na, 'di ba, may history ngayon, her story. Kaya nabasa namin, no, Dr. Remo, na kayo po pala ay taga Cuenca, Batangas, no. Syempre dahil ito na nga po, no, napag-uusapan na natin ang mga hometown
ay bago po namin mas lalong palawakin, no, yung diskusyon patungkol po sa inyong naging karera dyan sa UAE, no. By the way, ayan, nakabase po sa United Arab Emirates si Dr. Remo. Syempre gusto namin malaman kung paano po nagsimula, no, from here in the Philippines hanggang sa makarating nga po kayo dyan sa UAE, no, yung inyong karera sa media. Yes. So it started siya, I mean, of course, I was born in Cuenca, Batangas, and then nag-elementary sa Cuenca, and then moved to the Mabini Academy sa Lipa, nung high school, then moved to Manila for college. Then after that, I became a young mother. And I said, what's next? And thankfully, the UAE is an open city. So I tried my opportunity or my luck sa UAE. So when I arrived in Abu Dhabi at the time, I started as a secretary sa oil and gas company. And at that time, ang sabi sa amin is that yun na siguro ang pinakamataas mong posisyon na pwedeng makuha at that time, 25 years ago. So in our mind, baka naman meron pang pwedeng gawin. And so we pushed for that boundaries and pinalad na maging one of the youngest editors for international business in Dubai. And then one of the conversations that I had with investors, syempre wala pang mga Filipinos at the time sa conversation. They were asking me where's the best place to invest in the Philippines. Hindi ko siya masagot at that time kasi medyo tahimik ang mga Filipino. Tanda mo nun, Ares, noong unang panahon, di ba, sa UAE ko konti ang restaurant na Filipino. Yes. Kakaunti ang mga, alam mo yung mga Filipino, mga mabait kasi tahimik. Oo. So we're not aggressive people, so hindi mo nakikita. Actually, ang Jollibee nung araw, fine dining sa UAE. Fine dining ang Jollibee, may waiter na lalapit sa'yo. Kukunin order mo, hindi yung nakagisna natin na pumipila. Parang luxury Ganun, pala, no? oo. Yes, it was a different time at that time. So I said, may pagkakataon siguro to give a professional voice to Filipinos in the Middle East. So then right after that, noong 2008-2009, nagka-recession. Yes. And yes, so at that time, I was like, Hard times. Saka may opportunity to start our own agency, pero suntok sa buwan ba? Because it's very difficult to start during the recession. Pero pag may anak ka, kailangan mong maggawa ng desisyon, even if it's difficult. So pinanindigan, nagkaroon ng company. And then, napansin namin na, wait, the consumers are actually Filipinos. And hindi sila kumakain lang sa sari-sari store or turo-turo, kumakain din sila sa mga mamahaling restaurants because Filipinos love to consume, they love to enjoy life. So we had to tell this to our advertisers, to our sponsors, and we had to sell the Filipinos on every door saying that, look, Filipinos are consumers, we can buy because we're professionals. So because of that campaign, it started with one wish na mapakinggan ang mga Filipino ng international community. And from there, happy to say naman na from having no Filipino client, so now we are not just media, so we're also the largest Filipino-owned international marketing and reputations management for Filipino excellence products and services. So yun yung pong naging story na from Cuenca to international, and back na rin po kami to Manila kasi meron na rin po kaming offices sa Makati, sa Tower 1. And nakakataba po ng puso na we're promoting Filipino excellence sa iba't ibang part po ng mundo. For example, we were in India recently to promote Love the Philippines. Tapos recently naman, we also lit up in partnership, of course, we helped Cebu Pacific for the lighting up of the Burj Khalifa, the very first Filipino brand. Na ang ganda pong makita Philippines and different provinces. And then recently as well, happy to be also being a bridge between the Philippines and the US. So I recently had, I know na malaking part ng ating listeners sa Radyo Pilipinas are from the US. And congratulations for the 80th Diplomatic Relations anniversary. So I also moderated a panel and also a forum para i-promote ang US at saka ang Philippine relationship. So parang it started from Dubai. Started sa Cuenca, nagpunta sa Dubai, tapos nagbal. And I'm so proud of the Filipino excellence kasi marami sa aming mga staff are Filipinos as well.
Pero ma'am, yung bago kayo nag-Dubai, may media background ba kayo? Kasi bakit kayo naging interesadong pumasok sa mundo ng media? Because in the world of questions, I think ang media ang nagbibigay liwanag. Especially if you are responsible. And by the way, in the UAE, maganda kasi sa UAE kasi regulated ang media. So, ang mga fake news hindi masyado nagpo-proliferate. So, if you have the right message, the accurate message, you can help people's lives. For example, if you'd remember Ares nung panahon ng 2008, maraming mga Filipino na lubog sa utang. Yes, ang dami nga. Dami nun. So at that Madaming time, nag-iiwan ng we did a kotse sa study airport. for financial literacy. And nalaman namin na 2 out of 10 lang pala ang gustong mag-invest o may planong mag-save na Filipino. So with that knowledge, we partnered with government and 15 real estate companies as well as banks. And then we created a financial literacy campaign called Philippine Property Investment Exhibition. So over the last 14 years, happy to say na from 18% lang na gusto mag-invest, now po is nasa 86% na tayo. So hindi po natin magagawa ang financial literacy without the help of media. So we're thankful to our many media partners in different parts of the world. At gusto ko lamang po nga mabalikan, no, speaking of partners, no, ay kanina nabanggit nyo nga po na kumbaga ang inyong grupo, no, ang inyong company ay tumulong po sa pagpo-promote ng kumbaga ng slogan, no, ng ating turismo dito sa Pilipinas, ang Love the Philippines. Paano po ba tumakbo itong pagpo-promote na ito, no? Kasi syempre, no, bilang tayo ay kumbaga pinopromote din kasi natin, no, sa foreign nationals, no, ang ating tourist destination. So paano po kayo nakipagtulungan na probably, no, with the Department of Tourism regarding this po? Yes. So, for example, in 2020 pandemic, the World Expo became 2020 until 2022 na. Humaba na siya because of the pandemic. So we are the official marketing, media, and events agency of the Philippines. New Perspective Media Group. So we're happy to promote the Philippines. Ang ating slogan nga is ang galing ng Filipino. So we promoted it to 120 countries nandoon sa pavilion. And would you believe that even during the pandemic, ang ating pavilion ay nagkaroon ng 1 million visitors. Wow. It was really, truly inspiring. And then we had like 1 million media mileage as well. So dun pa lang mapapromote mo na ang Philippines, hindi lang tourism, pati yung ating mga pagkain, pati yung mga Filipino goods. Alam mo, maraming may gusto sa mga bags ng Filipino, mga kapis, mga perlas. Yes. At saka, and of course, the Philippine mangoes are very fantastic. In fact, yung ating restaurant doon sa Dubai, nanalo siya ng award kasi nagustuhan nila ang mga Filipino food. We also created mga hybrid. For example, sa Middle East, meron tayong hummus. Di ba hummus is chickpeas? Ang Yes. ginawa natin in partnership with Department of Tourism, TPB, at saka DTI, sila po yung kliyente namin before at the time, tinry po natin ang kalabasa. As Diba? hummus, ma'am. Kalabasa for hummus. Tapos, May we ibang promoted kulay yung nun, ma'am. calamansi, the ube. Tapos, that's on 2022. And then, recently naman, or last year din, with the Love the Philippines, nagpunta tayo sa India para i-promote ang Love the Philippines, 4 na city. Tapos, nakikipag-usap tayo sa mga tourist operators para magkaroon sila ng bulk booking sa Philippines. And then, for Qatar, UAE, tsaka Saudi, meron tayong billboards. Tapos kumakausap tayo ng mga leaders para yung mga leaders ng organizations, ma-convince din nila yung mga tao with relationships na bumisita ng Pilipinas at mag-try ng ating turismo. So, ibig sabihin, ma'am, dun sa kinikwento nyo, ang laki na ng pinagbago ng pagpapromote ng Pilipinas dyan sa Middle East. Kasi naalala ko sa Global Village noon, yung Philippine Pavilion, mas dominated pa ng mga nagtitinda na Chinese. Yes. Ano po kasi yun? It's actually a commercial, hindi po siya government initiative.
So, kung sino po yung may operate, tapos usually, the business model ng Global Village is that para siyang Disneyland. Pero ang operators ng kada pavilion are private companies. So, yung private companies po ang responsible kung ano yung mga produktong bibit-bitin nila doon. And I think meron na rin coordination on this kung paano mas ma-promote pa ang Philippines. Pero doon po sa ginawa nyo sa Expo, ano po ba yung... Kasi naalala ko nung nilaunch yung Expo dito sa Pilipinas, isang sikat na curator ang tinap para mamahala ng pagtayo ng Philippine Pavilion sa Expo. So ano po ba yung pinakita nyo dun sa Expo? Ay, pinakita po natin ang ating pong theme ay Bangkota. Tapos nandun po yung, when you go actually within the pavilion, mafe-feel nyo po ang Philippine tourism. Kasi tapos po mga Philippine art, pagpasok nyo makikita yung mga Philippine arts natin. And meron po tayong mga ushers who will tell you kung ano po ang mga pwedeng dalawin o bisitahin sa Pilipinas. It's a 6 months engagement. We also promoted the food in partnership with Intercontinental Hotels. Alam niyo po ba yung pagkain natin ng mga turon, pagkain natin ng mga sinigang ay nabili sa International Hotel Group during that period of time. So, nakapag-promote naman po tayo ng ating inasal. So, hindi po siya naging niche. Ginawa natin siyang mainstream food sa ating Philippine Food Festival alongside the Philippine Pavilion. Ma'am, totoo ba na yung adobo daw, yung adobo daw ay parang part na ng UAE cuisine? Ay, sorry po, medyo nag-lag. Totoo ba yung may balita noon na yung dahil sa dami daw ng Pilipino, I think you're already 1 million dyan sa UAE. Ano na daw, parang one of the top dishes na daw dyan sa UAE ang adobo. Yes. Very, very much so. Very much loved. And in fact, ang mga products natin, for example, mga tuna natin, because nga maraming ang Filipino na kumakain ng pagkain natin, mga dilata. Hindi na lang din Filipinos silang kumakain, pati mga ibang lahi. They are eating our food. So, hopefully, hopefully we can create more promotions and awareness on Filipino products. Pati apart from the products, we're also promoting Filipino excellence. So like the CFO, what we do naman is we have a peer-to-peer awarding system. Mga engineers, architects, mga healthcare professionals. So yung mga peers, sila mismo ang tumitingin kung ano yung mga basihan para awardan natin yung mga outstanding Filipinos. And it's actually helping increase the popularity of Filipinos on specific fields. And it's also giving us power in terms of bargaining, in terms of salaries. Kasi kung nakikita natin na ang mga Filipino ay magaling sa engineering, tsaka sa architecture as doctors, so lumalaban din yung ating sahod compared to other nationalities, which is good for us. Ang isa pang napansin ko, ma'am, sa UAE, nung nandun pa ako, ang daming Filipino accountants. Mga top accounting firms, puro mga Pilipino yung mga auditors nila. Yes. A lot of them are actually outsourcing the accounting jobs also in the Philippines. Kasi po masipag ang Filipino, sinusuyod po natin ang details, which is very important. So itong kinikwento niyo, ma'am, nagkaroon na ng parang pagbabago sa imahe nga ng Pilipino. Kasi dati, service workers ang pinakamarami dyan sa lugar na yan. Ngayon, napakarami ng professionals. So, paano naman po yung nagiging yung treatment sa mga kababayan natin dyan sa UAE ngayon? Sa UAE po, mabuti po ang pamamalakad ng government. Before, we would visit, I think you'd remember long time ago, bibisita ka, may 200 na nasa consulate, nasa embassy. Yes. Ngayon, we're looking at the numbers down to 10, 15. Minsan, mas madami pa yung tumutulong kaysa tinutulungan sa mga runaway. Mabuti. So, it really changed a lot, the government relationships, and of course, awareness. And mabait kasi ang mga Filipino. At saka, the UAE government is very appreciative of us. In fact, I'll tell you how we are appreciated. The professionals are very well valued.
Pero one time we were invited by His Excellencies. We went to their meeting. We were ushered in by a big delegation, and we were so grateful and honored for that. And then when we sat down on this meeting, the beginning of His Excellency was that I was, and I am still raised, by a Filipina. So may respeto, and we really give credit to the earlier generations kasi sila din yung nag-open ng pagmamahal ng mga leaders sa mga Filipinos right now. Kasi iba nga kung nagtatagalog. One of our high-level officials ng Philippines nagpunta ng UAE. Tumawag yung ating His Excellency o His Highness. Sabi niya, kumain ka na ba? So, kasi they've learned the words from our Filipinas who are taking care of their kids. Actually, marami na nga pong kwentong ganyan na mga members pa ng royal family ay lumaki marunong kumanta ng Bahay Kubo. Yes. Yes. And you know what? Even cross beliefs. Bahay Kubo tsaka This Is the Day. Talaga. So this is a true opportunity of bridging relationships between the Middle East, North Africa, and the Philippines. Ayun. Speaking of bridging communities po, no? Kasi bukod dun sa Love the Philippines sa promotion, ay nabanggit nyo po kanina, no? Itong moderation, no, for the 80th, kasi nga po 80th anniversary na ng bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Maaari nyo po bang kumbaga maikwento ng kumbaga ma-expound po, no, itong experience na ito sa Philippine Economic Forum? Yes. Actually, I was seated beside, of course, one of our speakers was Ambassador Romualdez, and he mentioned nga that the relationship between the US and the Philippines is very strong. In fact, kahit may mga na-cancel na mga, with the administration of President Trump, may mga natira pa din talaga in favor of the Philippines, like our Luzon Economic Corridor. Tuloy po siya. Initiatives. And nung nagkaroon ng conversation si President Marcos at saka si President Trump, ang tanong ni President Trump is, how's Imelda? How's your mother? Diba? So there's a really, deep relationship on that. And then si Ambassador John Negroponte, who used to, by the way, who was in the Philippines as well during this forum, Ambassador John Negroponte is the first National Intelligence Director of the US, who's also the Deputy Secretary of State of the US. So talagang very powerful, and his love for the Philippines is outstanding, especially he's also the co-chair of the US-Philippine Society. And also had a word as well with the co-chair, which is Jaime Augusto Zobel, si Jaza of Ayala. And mafe-feel po natin that there is really a growing potential of opportunities between the US and the Philippines because we have got so much to offer. We have great people, we have a lot of potential, and we can see that governance is taking place in the Philippines with all the laws that are changing, and investments are coming as well. So of course, we're hoping that this will continue to increase. By the way, we're also the organizers of Philippine Property Investment Exhibition. And nakikita po namin ang pag-increase po ng investments from many parts of the world, primarily from Filipinos themselves, kasi uuwi naman din po sa Pilipinas, and then for the families, the Filipino investors po ay hindi speculators. They are real investors. They hold on to the investment. Kaya po magandang investors ang Filipino. And then the international investors are also looking forward to investing in the Philippines because of the many potentials na nakita nila sa Pilipinas. Ma'am, mabalik lang po tayo dyan sa sitwasyon nyo dyan sa UAE. No? Dahil may sigalot nga ngayon dyan sa Middle East, kumusta naman po kayo dyan? Kumusta ang atmosphere? Kumusta ang pakiramdam ng mga kababayan natin dyan? Okay. We are very cautiously optimistic.
Back to normal, almost back to normal po ang buhay sa Dubai. In fact, if you're from Dubai, yung pong Dera Night Market is an outdoor po. It's very vibrant, very brilliant. Marami pong tao nasa labas. In fact, work from home po from March until March 1. Pero March 2, nagbalikan na yung mga tao sa offices. And on March 2 itself, UAE, they really walk the talk. Kasi mismong si UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan tsaka si Crown Prince Sheikh Hamdan, sila mismo nagpunta ng Dubai Mall. Naglakad sila, kumain, Talaga? nakipagkwentuhan, nagkape, nagchai, to really show that the UAE is under, everything is under control under the UAE's leadership. Meron pong mga naririnig na mga sounds, pero it's more of interception of the missiles. Alam mo, Steph, sa UAE, yung mga royal family ay napaka-humble. Minsan nagulat na lang kami na paglabas namin ng opisina, yung pinaka-ruler ng Dubai ay nandoon. Palakad-lakad, nagtititingin ng mga ini-enjoy din niya using paligid na walang security. Kumbaga talagang no? And syempre, Sir Ares, yung kumbaga yung gesture na yun, no? Yung pagpunta sa night Oo, market. malaking bagay yun. Para at least mapanatag yung kalooban. Hindi lamang ng mga Pilipino no, na nandyan sa UAE, kundi yung lahat ng individuals na nandun. Kaya sa gitna talaga ng mga sigalot, importante talaga yung pagiging kalmado din ng government ng host country. Yan ang yung marka rin ng crisis leadership na at nakikipagtulungan din naman yung Philippine government sa UAE government. Napaka-close din ng relasyon ng UAE at Philippines. Kaya sigurado tayong hindi mapapabayaan yung mga kababayan natin doon. Yun naman yung natin kumbaga ina-advocate natin no sa panahong ito na kumbaga stay calm, maging informed ang ating mga kababayan. Pero mabalik tayo kay Dr. Remo kasi syempre no pag-usapan natin ang business no and leadership. Kanina nabanggit nyo na meron kayong kumbaga no, a couple of kumbaga yung mga Filipino employees no under your company no. Sa ngayon po majority po ba ng inyong company ay puro mga Filipino ang mga employees or meron din na foreign nationals po? I'm happy to say that, when we started the company, I was the only Filipina in the company. So it's like, we're looking at like 98% are non-Filipinos. Today, we are 70% Filipinos. And the reason for that is because malaking part talaga ng company right now are catering to Filipino government initiatives, brands, and products going international. Also national din kasi malaki din yung portfolio ng Philippine companies. ng Philippine company namin, si NPMI in Makati. Very interesting on the Steph, on the leadership on women. Kasi in the world of communication, sabihin natin na malaki na yung inangat natin in terms of biases. Aware na tayo, may mga Me Too movement, may mga women are speaking up. Pero meron talagang bias. May mga biases. Like, for example, in terms of likability study, it has been shown in many studies that ang lalaki, the more they become successful, the more they are liked. Ang babae naman, the more they become successful, the less they are liked. So, ang likability ng babae ay bumababa kapag nagiging successful. So, how do you manage that? Diba? I mean, on leadership, especially outside the Philippines, where iba't ibang parts ng mundo, iba't iba kasing biases eh. But even in the Philippines or outside the Philippines, the challenge remains the same. And what we've seen in reputations management over the years is that what you can do as a woman is you have to remain reliable. So you continue to deliver, whatever people say. Because at the end of the day, it's not whether you are a woman or a man. It's what you deliver. Kailangan high quality deliver, consistently delivered. So that is for me, that's one of my biggest learnings. When you deal with anyone in the world, show them the quality of work
that they would want to get again and again. Because once masaya sila sa quality mo, that's transactional. But when they actually promote you and recommend you to other, that's reputational na. And that's what we're after. Whether you're a man or a woman, you want a reputational credibility of delivery. And syempre no, dahil National Women's Month no ngayong Marso, bukod dun sa inyong mga nabanggit no na maging kumbaga parang palawakan yung reliability no, at syempre dapat kumbaga output based no, hindi dahil kesyo babae, lalaki ay huhusgahan na agad-agad no. Paano po ba no yung mga paano po ba kaya no magsa-thrive, ano po yung mga dapat gawin ng mga Pinay para tulad po ninyo no ay mag-thrive sa international arena? Okay. We would go back to mother's love. I mean, for simple analogy. Kasi why do you trust your mom? Bakit mo siya love? Bakit ka nakatiwala sa kanya? Like my mom has, always fended for us, provided for us as well. It's because alam mo na hindi ka niya iiwan. Alam mo na yung mom mo, mother mo, nanay mo, inay mo, whatever happens, kung ano yung pinramis niya, ibibigay niya sa'yo as much as she can. Okay. So you can only create trusts if you deliver. And that is delivery over time and time again. So once maiibigay mo yung delivery ng pinangako mo, paulit-ulit, then you will create a reputation. So as a woman, hindi ka naman nila maalala na ay magaling si Steph na broadcast reporter kasi babae siya. Hindi naman o hindi naman si Ares, it is basically magaling siyang media practitioner kasi lalaki siya. It's not about that. It's because you delivered a specific skill na paulit-ulit mong ginawa. And if you're reliable and yung mga kliyente mo, yung mga kasama mo sa bahay, kasama mo sa office or organization, kung hindi mo sila iiwan, especially at the very difficult point of their lives or of their career, then they will trust you. So you create trust in your ecosystem, in your organization, and pag may trust, magta-thrive ang company, magta-thrive ang community, and that's so we are basically in the business of creating trusts. And by doing so, nakakapag-create tayo ng jobs, nakakapagtaas ng turismo, nakakapagtaas ng investment, kasi that's one of the most difficult things today, finding trusts and building and earning trusts. Ang ganda ng analogy no, kasi tama nga naman yung mga mothers, kung iisipin no, yung mga nanay talaga hindi hindi nangiiwan, and dapat ganun din pagdating sa company. Kumbaga dapat sama-sama para of course yun nga makabuo ng tiwala sa bawat isa, and then yun na doon na magmumula yung progress. Gandang Pero dapat din yung company ay aalagaan din yung mga tao niya para maging loyal sa kanila. Totoo din naman yan, Sir Ares. Yun nga yung isa din sa dapat tandaan. Syempre, makikita yan sa management kung paano yung output. Doon din nakikita kung paano ba minamanage yung mga tao, kasi kung masaya ang yung mga empleyado, ibig sabihin effective yung management. Tama din yun. Magandang i-point out din dito sa ating diskusyon. Pero syempre, Sir Ares, hindi natin pwedeng kalimutan dito sa ating segmentong Pinoy Ako, kasi dahil sabi nga natin kanina sa introduction natin kay Dr. Remo ay siya ay 2021 PAFIO Pamana ng Filipino Awardee na binibigay talaga sa mga kumbaga mga outstanding na overseas Filipinos. So Dr. Remo, nang tinanggap niyo po itong award na ito, ano po ba yung inyong naramdaman? Ano po ba yung naging inyong reaksyon? Profound joy, very grateful. The award is not just for me. It's the award for a young Filipina who was dreaming of something better. So it's basically an award for everyone who dreams. Whether nasa Dubai ka as a secretary, nasa Manila ka as a student, nasa Los Angeles ka as a nurse,
I mean, anywhere in the world, you know, when you actually get that award, parang it's a validation of not just what you've done, but what your team has done, what your partners have done together. Kasi at the end of the day, you know, it's a village. So it's really like, you know, you would like to say a lot of thanks to everyone, but most and foremost, it's also a statement that, you know, the Office of the President, the Commission on Filipino Overseas, they care. And because of that, we're really grateful kasi ang hirap din ang ginawa ng CFO. You know, it was during pandemic. And I remembered for the first time we could not do Malacanang kasi nga maraming tao tapos merong spaces. But the effort that CFO did, the Office of the President all together, all the people to put it together is amazing. So the award is a testament that may pwede pala tayong magawa, you know, to uplift people's emotions. Kasi nag-ripple effect siya. So the positivity, especially during that pandemic, it was very, very positive. And today, we're helping search for more awardees. Definitely, we want to spread the good news all over the world na marami pong mga Filipinos na successful. Marami po ang galing ng Filipino is talagang magaling. Naalala ko kanina, no, kasi nung pinag-usapan natin yung promotion sa Love the Philippines, ay binibigyan din, no, ni Dr. Remo yung galing ng Pinoy. Kasi hindi natin, kumbaga parang hindi lang yung tourist attraction yung binibenta natin, no, sa ano, yung kumbaga yung pinopromote natin, kundi yung ating mga sarili. Yung mga tao. Mga tao mismo, yung mga yung hospitality, yung excellence sa bawat ginagawa. Actually kapag ka nakaka-interview kami dito, no, doon sa ibang programs namin ng mga ambassador and yung Philcom, laging maganda yung impression pagdating sa trabaho. Kumbaga walang masasabing hindi maganda sa ating kasi masipag, magaling. Bukod sa sipag, alam mo yung parang naging common trait ng Pilipinong pag nagtrabaho sa abroad? Yung kalidad ng trabaho ay mataas. Hindi yung basta for the sake of complying lang dun sa nare-require. Hindi, talagang tinataasan yung standards. Nabanggit din ni Dr. Remo kanina. Kaya nga, no? Kaya, kumbaga, lagi talaga natin masasabi na proud tayo na maging Pinoy kasi hindi putso-putso lang ang ginagawa natin. Laging 100%, no? Para yun nga makapag-deliver tayo ng magandang output, no? Saan man tayo field napupunta. Siguro ito na lamang, no, dahil tayo ay mukhang nasesenyasan na ng sa ating master control, no, na tayo naubusan na ng oras. Pero syempre, bago po namin kayo pakawalan, Dr. Remo, ano na lamang po ang inyong mensahe, lalong-lalo na dahil National Women's Month ngayong Marso. Go ahead po. Okay. But first of all, by the way, Steph, I would like to also commend Radyo Pilipinas World Service, you know, for doing great service for the Filipinos for doing this. Okay. So, last words. Ang tao kasi, especially mga Filipino or mga babae, you're always taught to fight to be on top. Laging parang what is the easiest, the fastest way to be on top? One way to think of life is a ladder or a pyramid, paakyat siya. Pero hindi naman laging ganun. We can also be a bridge. Parang ants, di ba? You know, you can actually create something na hindi laging pataas. Pwede rin siyang pa-vertical, pwede rin horizontal. And we can do that by just thinking kung ano ba yung value add na pwedeng ibigay natin sa community or sa organization. And then hanapin natin kung saan may problema, saan may gap. And then we become that bridge to fill in that gap. Kasi at the end of the day, we have to find ourselves to be relevant. And to be relevant is to help a problem and solve a problem. So let's start at home. Baka naman yung medyas ni Kuya ay hindi laging nalalaban kasi lagi nagbabasketball. So sabihan si Kuya na, look, may washing machine naman o may planggana, ilagay doon. You know, so basically we find our ways kung paano tayo makakatulong. So we find ways to help. Kasi by helping, we're bridging.
And that's my message. So let's always find a way to help. Grabe, saktong-sakto kasi ang Oo. title ng programa natin, Ay, Bridges on Air. Ayun. And with that, maraming salamat po, Dr. Remo, sa pagsama niyo po dito sa programa. We hope na hindi po ito ang una't huli. Sana maulit po sa mga susunod na edisyon para mas lalo pa po tayo makapagbigay inspirasyon sa ating Filipino diaspora. Maraming salamat po and God bless po. Maraming salamat. Thank you. At atin po nakasama dito sa segmentong Pinoy Ako ng programang Bridges on Air, ang 2021 PAFIO Pamana ng Pilipino Awardee na si Dr. Karen L. Remo. Grabe, Sir Ares. Isa na naman pong inspirational story ang lalong-lalo saktong-sakto, no? Kasi syempre, no, lagi naman natin pinopromote, no, hindi lamang tuwing Women's Month, no, ang women empowerment, no, dahil kumbaga syempre kung ngayon sa mga panahon ito, kung ano ang kayang gawin ng lalaki, pwede rin gawin ng babae. And also, the opposite din, no, vice versa. No? Kumbaga, wala nang restriction talaga pagdating sa pagtatrabaho. Basta kayang gawin, ay go na lang. Di ba, Sir Ares? Empowered naman talaga sa atin ngayon ang mga kababaihan. No? In fact, mas para dito nga sa Radyo Pilipinas, mukhang outnumbered ninyo yung kalalakihan. Pero actually kami ngayon dalawa kami na newscaster / host, no. Pero kahit na medyo hindi naman outnumbered talaga, no? Hindi naman kasi namin nararamdaman yung outnumbered dahil nabibigyan ng equal opportunities ang bawat isa sa amin para mas ma-develop pa rin yung craft dito sa broadcast journalism. At syempre, very grateful din tayo, no, sa CFO dahil pinopromote, no, syempre kumbaga ay matindi din na advocate, no, ng National Women's Month ang Commission on Filipinos Overseas. Ayan. At ina-expect natin, no, sa pagkakaalam ko ay target talaga, no, na within March ay talagang i-highlight natin ang National Women's Month. Kaya looking forward tayo, no, sa mga kababaihan na i-feature natin dito sa segmentong Pinoy Ako. At siguro, eto, magtatapos na naman tayo. Bitin na naman ang ating programa. Nakakatuwa kasi nakasama na naman ako dito. I think pangatlo na to, no? Saktong-sakto, bungad na bungad ng kumbaga Women's Month specials ng Bridges on Air. Kaya ayan, tatapusin na natin. Eto na. Nasa ending na tayo ng programa. Ito pa rin po ang inyong lingkod mula sa Radyo Pilipinas World Service. Steph Vicente po, kasama po si Ares Gutierrez po ng Commission on Filipinos Overseas. At ito po ang Bridges on Air. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.